Sa susunod na tagpo, dinala ang lahat sa Heavenly Sword Clan. Doon, nakita si Wong na sugatan ngunit nagsabi kay Yanshan na maswerte siya at buhay pa. Hindi maintindihan ng binata kung bakit sinasabi iyon ng taong mas sugatan pa kaysa sa kanya. Tinapik siya ni Wong sa balikat at pinuri dahil sa kanyang nagawa. Tahimik ang iba at walang masabi, ngunit si Main ay namangha dahil kahit tumatakbo at nagtatago si Yanshan, nagawa pa rin niyang magtagumpay. Kinabahan ang binata at nagtanong sa kapitan kung siya ba ang nakatalo sa ikapitong apostol. Ipinaliwanag ni Meiji na ang sining martial ng apostol ay hindi tugma kay Yanshan. Sinabi rin niya na baka nagawa ito ni Mung kung kasing lakas na niya. Lumapit si Mang sa kanilang kapitan at nagtanong kung gumagawa lamang ba ito ng palusot. Samantala, nilapitan si Yanshan ni Muryo at hinawakan siya sa balikat. Sinabi nitong mukhang maayos ang kalagayan niya at napansin na muli na namang nagbabago ang kanyang enerhiya. Tinitigan niya ang mga mata ng binata at sinabing sa edad nito, karaniwan ay nakatuon pa lamang sa paghubog ng pundasyon. Ngunit siya, napakabilis ng pag-unlad. Napilitan si Yanshan na umiwas ng tingin at agad na nagtanong sa kapitan kung ano ang gagawin nila laban sa Blood Flame Cult. Ipinaliwanag ni Meiji na tila may impormasyon ang ikapitong apostol tungkol sa kanilang unit. Kaya't nagpasya siyang maghintay at makipag-ugnayan muna sa Heavenly Sword Clan. Binalaan niya ang kanyang unit na ang mga cultista ay may utos na patayin silang lahat. Kahit mukhang maliit na labanan lamang sa pagitan ng Desolate Fortress at ng Blood Flame Cult, para sa Radiant Demon Squad ay isa itong ganap na digmaan. Ipinahayag ni Meiji na gagamitin nila ang mga trapong dala ng mga bihasang manggagawa mula sa Desolate Fortress. Sa tulong nito, muli nilang mababawi ang kanilang lakas at muling haharap sa kalaban. Naalala ni Yanshan ang mga trapong iyon na likha gamit ang kakaibang pamamaraan at mga batas ng kalikasan, upang makalikha ng hindi pangkaraniwang kababalaghan. Matapos ang paliwanag, sinabi ni Meiji na itutuloy na lamang nila ang usapan sa ibang pagkakataon at inutusan ang lahat na magpahinga. Sinamantala ni Yanshan ang oras upang magsanay. Habang siya'y nagmumuni at nagme-meditate, biglang may kumatok sa kanyang silid. Mabilis siyang nagmulat ng mata at nakita ang isang lingkod. Ipinabatid ng lingkod na ipinapatawag siya ng batang patriarka matapos silang mag-agahan. Iniabot din ito ang isang sulat at ilang kasuotan bago umalis. Binuksan ni Yanshan ang sulat at nabasa na iniimbitahan siya ni Yuriang sa pavilion pagkakain, kasama ng kapatid nitong babae. Pinayuhan din siyang magpakita ng magandang asal at isuot ang inihandang kasuotan. Napaisip ang binata at naalala ang sandaling tinanong siya ni Yuriang tungkol sa kanyang edad matapos niyang patayin ang escort nito. Sinabi niyang siya ay 16, at natuwa si Yuriang nang marinig ito. Ipinahayag ni Yuriang na tamang edad iyon upang ipakilala siya sa nakababatang kapatid, kung wala pa itong kesendong kasal. Sinabi pa niya na mabait at maganda ang kapatid na babae. Nabigla si Yanshan sa narinig. Sa kasalukuyan, habang nakatitig sa sulat, napaisip ang binata na ang magkaroon ng asawa at anak at mamuhay ng 100 taon ay tila isang pangarap lamang. Para sa kanya na nakatadhana ang maagang kamatayan, imposibleng makamit iyon. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pag-iisip, bigla niyang narinig ang malakas na tunog at sigaw sa loob ng compound. May tumawag sa Radiant Demon Squad. Alam nilang iyon ang kagyat na panawagan ng kanilang kapitan. Mabilis na kinuha ni Yanshan ang kanyang espada at tumakbo palabas. Doon, nadatnan niya ang kanyang kapitan at mga bantay, pati na rin ang isang gusaling nagliliyab. Ipinahayag ni Meiji na may sumabog sa timog na tarangkahan at pinaniniwala ang wasak na ang kanilang trap formation. Hindi makapaniwala si Yanshan na ginamit ng mga cultista ang bomba ng walang pahintulot ng Imperial Palace. Sinabi ni Miyang na dati pa niyang naririnig ang chismis na ang Tang Clan ang lumikha ng mga bomba, ngunit hindi niya inakalang totoo iyon. Pagkasabi nito, biglang sumabog ang tarangkahan sa kanilang harapan. Nabigla ang lahat. Nang mawala ang usok, lumitaw ang ikapitong apostol kasama ng kanyang mga tauhan. Nakangiti itong nagsabi na napakalaking tulong ng Tang Clan. Idinagdag pa niya na ang Tang Clan ay dapat kabilang sa mga Orthodox sect. Agad siyang sinagot ni Meiji na sinusubukan lamang niyang maghasik ng pagdududa.
Sinabi niyang hindi na nito kailangang mag-alala dahil binabantayan ng Desolate Fortress ang lahat ng sekta. Umiti nang may panlilinlang ang babae nang marinig iyon. Sinabi ng ikapitong apostol sa kapitan na ang Martial Sect, ang mga maharlikang angkan, at maging ang Desolate Fortress ay puro mga mapagkunwari na hawak ang buong mundo ngunit hindi kayang bitiwan nito. Sa narinig, agad hinugot ni Majan ang kanyang espada. Matalim ang tingin ng apostol at idineklara niyang lilinisin ng kanyang kulto ang mundong ito, at kahit kapalit pa ang kanyang buhay, ipakikilala niya ang pagsilang ng isang mundong babad sa dugo. Pagkasabi niya nito, nagsugod ang dalawang panig. Si Majan at ang apostol ay naglabas ng kani-kanilang enerhiya at nagsagupaan ng kanilang mga espada. Kasabay nito, sumabak din sa labanan ang Radiant Demon Squad at ang mga mandirigma ng Heavenly Sword Clan laban sa mga cultista. Si Muryo ay mabilis na umatake at pinaslang ang cultistang nakikipaglaban kay Wong. Mabilis ding humugot ng espada si Yenshin. Nakita niya ang isang mandirigma ng Heavenly Sword Clan na nakikipagsagupaan sa isang cultista, kaya't tinulungan niya ito at pinutol ang kamay ng kalaban. Alam ni Yenshin na isa itong laban ng buhay o kamatayan, at sa ganitong uri ng sagupaan, walang konsepto ng patas na laban, kailangang samantalahin ng isang mandirigma ang bawat pagkakataon. Madali niyang naduroj ang mga cultistang umatake sa kanya. Nang lingunin niya ang paligid, nakita niyang nakikipaglaban ang kanyang kapitan laban sa ikapitong apostol at dalawa pang cultista. Pinatatag ni Yenshin ang kanyang loob at lumapit sa kanila. Sunod-sunod ang sumugod sa kanya, ngunit mabilis niyang naiwasan ang kanilang mga atake. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, bago pa man muling maitaas ng mga cultista ang kanilang espada, nauna na silang napaslang ni Yenshin. Nang makalapit siya sa kanyang kapitan, naramdaman ni Mijin ang kanyang presensya at nakita na nasa likuran ng apostol ang binata. Hindi inaasahan ng babae na nandoon si Yenshin. Nilasap niya ang sitwasyon at sinabing hindi alam ng binata ang kanyang kinaroroonan. Kasabay nito, tinaas niya ang kanyang palad at sumugod kay Yenshin. Tinawag siya ni Mijin upang tumigil, ngunit sa paglapit ng apostol, biglang naalala ni Yenshin ang mga katuroang Budista mula kina Gakyong at W. Jiang. Agad niyang tinakpan ang kanyang palad ng isang dalisay na enerhiya. Sa kanyang yulunan, lumitaw ang bughaw na bilog ng pagkaunawa. Ginamit niya ang teknik na kilala bilang Demon Slaying Gentle Flowing Strike. Mula sa kanyang atake ay kumawala ang nakasisilaw na liwanag na labis na nakasugat sa apostol. Nagulat ang babae nang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Napasigaw siya sa sakit at napatingin ang lahat sa compound sa kanya. Agad niyang tinakpan ang kanyang kanang mata, hindi makapaniwala na tinanggal iyon ni Yenshin. Tinanggal ng binata ang kanyang dalisay na enerhiya at sinabi sa apostol na kalahati na lamang ng madugong mundo ang makikita nito. Lalong nag-apoy sa galit ang babae habang lahat ay nakatitig sa kanilang dalawa. Samantala, mabilis na umatake si Main at tinapos ang mga kalabang nakapaligid sa kanya gamit ang isang matinding hiwa na nagpatambas sa kanila. Lumapit siya kay Yenshin at tinanong ang tungkol sa teknik na ginamit nito. Ipinaliwanag ng binata na iyon ay ang Demon Slaying Gentle Flowing Strike, isang martial art na nilikha upang basagin ang bungo ng mga demonyong may dugo. Bumawi ang apostol at ngumiti. Tinakpan niya ng kanyang buhok ang sugatang mata at inamin na halatang ang teknik na iyon ay idinisenyo para puksain ang kanyang kulto. Tinanong niya si Yenshin kung saan ito nakuha ang ganoong banal na sining martial, sapagkat batid niya na ang paglalagay ng kahit kaunting banal na enerhiya ay nagpapahirap ng ilang ulit upang ito'y masanay. Hindi siya makapaniwalang sa murang edad ay naabot na ito ng binata. Idineklara niyang isa lamang, once in a thousand-year prodigy, ang makakagawa nito. Ngunit hindi natinag si Yenshin sa kanyang mga papuri. Sa halip, nagtawanan ang apostol at tinanong siya kung naniniwala ba itong papayagan ng Shaolin ang kanilang kulto na malayang gumala kung ganoon kadali lamang silang lipulin. Nilabas niya ang kanyang dila at sinabing nakaaaliw siya, at mas maganda pa raw ang kanyang batok. Nainos si Mijin sa kanyang mga salita at inutusan siyang manahimik. Agad siyang lumapit at muling inundayan ng espada ang babae. Mabilis naman itong nakaiwas at umatras. Bago tuluyang tumalon palabas ng compound, nilingon niya si Yenshin at sinabing muli silang magkikita.
Ipinahayag ng isa sa mga mandirigma na nakatakas na ang ikapitong apostol, at inutusan ang iba na lipulin ang natitirang mga cultista. Sa narinig, mas lalo pang lumakas at bumilis ang kanilang pag-atake. Hindi nagtagal, bumagsak sa lupa ang mga bangkay ng kanilang mga kaaway. Pagkatapos ng labanan, sinabi ni Yension sa kanyang kapitan na hindi niya nagampanan ng buo ang kanyang tungkulin. Tugon ni Majin, alam niya yon. Ipinahayag pa ng binata na siya ay isang antas na mas mataas kaysa sa apostol. Lalong nenos si Majin sa tinura ng binata, sapagkat parang tinuturuan pa siya nito ng alam na niya. Humarap si Yension sa kanya at tinanong kung ang problema ba ay nasa martial art ng kanilang angkan ukol sa bilis ng pagkilos. Ngunit umiwas ng tingin si Majin at sinabing bihasa siya sa mobility arts ng kanilang clan. Hindi na sumagot pa ang binata. Nang siya'y lumingon, nagulat siyang makita ang isang matandang monghe na nasa kanyang tabi. Ipinahayag ni Wang Jiang kay Yension na ipinakita nito sa kanya na ang sining ng pakikidigma ay maaari palang samahan ng banal na kapangyarihan. Sagot naman ni Yension na natuklasan niya ito dahil sa mga aral at gabay ni Wang Jiang. Hindi raw malilimutan ni Wang Jiang ang banal na alon ng puwersa at ang sagradong pagbagso na nagpabulag sa ikapitong apostol. Idinagdag pa niya na si Yension ay hindi lamang isang tunay na henyo, kundi isa ring taong marangal. Hiniling ni Wang Jiang na balang araw ay bumisita si Yension sa Shaolin at nangakong siya mismo ang maghahain ng tsaa. Sumunod, sinabi ni Gakyong na wala pa siyang nakikilalang kagaya ni Yension. Namangha siya dahil nakalikha ito ng kakaibang sining ng pakikidigma, at idiniin niyang karapat-dapat itong maging kagalang-galang na panauhin ng Shaolin. Nagpasalamat si Yension at sinabing habang buhay niyang dadalhin ang mga paliwanag at turo ng monghe. Napatawa si Gakyong sa narinig at hinikayat siyang minsan ay bumisita rin sa sanghan. Tiniyak niyang malugod siyang sasalubungin ng kanyang guro. Sagot naman ni Yension na darating ang panahon na aakyatin niya ang sanghan at umaasa siyang tatanggapin siya ng may kabutihang loob. Kinabukasan, kapansin-pansin ang pagtitipon ng Radiant Demon Squad at ng mga monghe sa labas ng Heavenly Sword Clan. Kasama nila roon ang pinuno ng angkan at ang anak nito. Ipinahayag ng patriarka ang kanyang hangad na makabalik silang lahat ng ligtas. Nagbigay galang si Maine, nagpasalamat sa pagpapahintulot na manatili sa angkan, at sinigurong hinding-hindi malilimutan ng Desolate Fortress ang tulong na ibinigay sa kanila. Tumingon si Yuri ang kay Yension at ipinaalam na magtatakda sila ng araw at magpapadala ng pormal na sugo sa Desolate Fortress. Hiningi niya ang pag-iisip ni Yension tungkol sa alok. Sa sandaling iyon, napansin ni Yension ang isang babaeng nasa loob ng bakuran, isang magandang dalagang nakatalukbong ng belo. Siya pala ang kapatid ni Yuri ang. Napabuntong hininga si Yension, nagsaludo, at nagpasalamat kay Yuri ang sa kanyang pagiging mabuting punong abala. Binasbasa naman siya ng patriarka at hinanggad ang kanyang tagumpay. Sa kanilang pagbabalik sa ilog, kapansin-pansin si Wong na nakasaklay dahil sa kanyang sugat. Biro niya kay Yension na magiging kamangha-mangha kung siya'y makapag-asawa sa loob ng Heavenly Sword Clan, dahil magiging pambihirang ugnayan iyon. Dagdag pa ni Mang na ang ganoong pagsasama ay maihahalin tulad sa alyansa ng 8 dakilang angkan. Ngunit sabay niyang binanggit na maigi nang huwag lang ito mapabilang sa 13 langit. Natawa ang lahat sa biro, samantalang hiniling ni Yension na sana'y huwag na silang makialam sa kanyang pribadong usapin. Pagkalayo nila mula sa Heavenly Sword Clan, nagpahayag ang mga monghe na panahon na upang sila'y maghiwa-hiwalay ng landas. Muling pinaalalahanan ni Wang Jiang si Yension na bumisita sa Shaolin, habang si Gakyong na may nagsabing napakarami pa niyang nais ituro sa binata. Sagot naman ni Yension na sapat na ang lahat ng natanggap niyang aral at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Idiniin ni Gakyong na isa itong pambihirang talento at nagsabing maaari pa itong kumatawan sa Desolate Fortress sa nalalapit na Dragon Phoenix Summit. Dagdag niya na dadalo rin siya sa nasabing pagtitipon kung may panahon, at maaari nilang ipagpatuloy roon ang kanilang naudlot na usapan. Tinanong ni Yension kung ano ang Dragon Phoenix Summit, at labis na nagulat ang monghe na hindi ito alam ng binata. Ipinaliwanag niya na ang pagtitipon ay idinaraos upang magkakilala at magsanay ang mga sumisibol na talento mula sa Orthodox sect at mga kagalang-galang na angkan.
Sa pagtitipong ito, nagtitipon ang napakaraming kabataang mandirigmang may malaking pangako upang subukan ang kanilang kakayahan at magtayo ng mahahalagang ugnayan.